Hello, magandang hapon. Nandito ako ngayon sa Revenue Region number 6, Manila. Dahil may kino-close akong business branch dito sa RDO 034. Nasasakupan niya ng ah, Paco. Kasi yung address ng aming tindahan noon ay sa Teheran Street, Santa Ana, Manila. So, ang nakakasakop na RDO ay RDO 034. So, sa business closure dito sa Maynila, ito naman yung mga requirements niya para sa mga subscribers ko na taga Maynila. Ito po yung mga requirements ng business closure dito sa Maynila. Ito po yung mga requirements for closure of business. Updated verification sheet or routing sheet. 1 month ang validity. So, letter intent for closure of business. Meron na ako niyan. Meron na rin akong verification. Ito yung ano ko. Okay. Verification sheet routing slip. Yan. BIR Form 1905. Naipakita ko na sa inyo yung BIR Form 1905 sa iba kong video. Tapos, kailangan kong i-surrender ang original COR and unused receipts. Okay. Ito yung aking inventory list of unused, expired, principal, and supplementary receipts and invoices na i-surrender ko na, napadistract ko na. Ayan yung picture. Okay. May picture siya na na-distract na yung mga resibo ko. Okay. Dito ko po pinadistract sa head office sa Taguig. BIR RDO 044, Taguig Pateros. Okay. So, yan na. Then, kailangan i-surrender ang original certificate of registration. Okay. Dala ko yung original certificate of registration. Ang notice to issue receipt and invoices. Ayan. Hinanapan niya din kasi ako na i-present ko yung registered books of accounts. Dahil wala akong maipakita ng registered books of accounts, ayun, nag-execute ako ng affidavit of loss. Okay, yan o, affidavit of loss. Then, meron ito siyang corresponding penalty na 1,000 pesos. So, binayaran ko sa Land Bank. Sa BIR 0 form 0605, ayan o, 1,000 pesos. Yan yung compromise penalty for lost books of accounts. So, balik tayo dun sa routing sheet. Dito sa routing sheet ko, sa compliance section, meron akong case. Meron akong unfiled na 0605. Kaya ito, kinumputan niya ako ng penalties. Okay. Ito example. Wala akong nabayarang 0605. Hindi na i-file at hindi na bayaran na registration, annual registration fee. BIR form 0605. So, binayaran ko na. Ayan, may computation siya. Yung 500 pesos na registration fee, yan yung regular na binabayaran natin pag regular payment. So, kinumputan niya ng surcharge, which is 25%, 125 pesos. Interest, from 2014 up to October 31, 2023, ang aking interest ay 585.21
plus compromise penalty na 1,000 pesos. So, ang total na binayaran ko ng BIR Form 0605 for the year ended December 31, 2014 ay 2,210 and 21 pesos. 21 centavos. So guys, kapag continuing pa yung ating business, hindi pa na-close talaga sa BIR, kailangan pong magbayad ng BIR Form 0605 kasi magkano lang yan, 500 pesos. Kapag na-late ka ng bayad, minimum compromise penalty is 1,000 pesos plus pa yung 25% na surcharge at saka 12% interest, computed siya per annum. Okay? So, na-comply ko na, nabayaran ko na yan, yung mga 0605 sa Land Bank. Kasi gusto nila sa bangko kaagad para ma-upload kaagad yung payments at i-present sa compliance section sa BIR RDO 34. Ayan, pinirmahan na niya yung aking violation. May violation daw ako. So, registration fee, ayan na, no October 27, 2023, na-complied ko na yung aking mga registration fees na i-file na and paid through Land Bank of the Philippines. So, ngayon, nandito na ako sa Revenue Region number 6 para naman sa aking routing slip for closure of business collection section. Binigyan niya ako ng panibagong routing slip. Okay. Routing slip for closure of business, RDO 34, Paco Collection Section. So, is there any open case? No, kasi nag-comply na nga ako. Is there any open cases sa IRS? No, not lahat. So, nandito na ako sa Regional Routing Slip sa 4th Floor Collection Division. So, dito sa region number 6, kailangan ng copy ng COR at saka district routing slip. So, papakita ko to sa kanya. So, ito yung mga requirements kapag nandito ka na para kumuha ng clearance sa region. Kailangan mo ng original letter of request indicating your TIN and purpose. So, ito yung purpose ko. I would like to request for delinquency verification certificate for closure of my business, my business name, tax identification number, and address. Yon. Certificate of registration. So, meron na, finotocopy ko na yung aking certificate of registration. Then, bumili ako ng dalawang documentary stamp, 30 pesos each. Ayan. In-attach sa aking SPA, Special Power of Attorney. Kapag hindi taxpayer ang mag-process nito, kailangan po ng Special Power of Attorney. Okay. Ito. Kailangan po yung authority, Special Power of Attorney, notarized at saka may documentary stamp. Then, napakahalaga po yung valid ID ng taxpayer at ng authorized representative ay may original specimen signature. So, waiting ako ng aking priority number dito. Actually, walang priority number. So, waiting ako dito. Nakapila ako dito sa Collection Division ng Region 6. So, update ko po mamaya kung ano ang status ng aking closure of business dito sa RDO 34 Paco. Hello, eto na, meron na akong update ng aking application for closure dito sa Region 6. Binigyan na lang niya ako ng claim stub. Wala daw yung signatory for certification. So, sa Monday, tatawag muna ako bago pumunta para i-claim ang certificate. At dadalhin ko ulit sa RDO Sir 34 para ituloy ang process ng closure ng aking branch.
i-update ko po kayo kung ano po yung mangyayari after this.